Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ano? Ayan na mayroon na naman tayong pupuntahan na isang single mom at ito ay nilapit pa rin sa atin sa lugar na to. Patuloy lang po tayo sa mga ginagawa natin o sa paghahanap natin ng mga kagaya po nila. Sa lahat po ng mga viewers natin dyan, ano? Sana po tuloy-tuloy po natin suportahan ang mga ginagawa natin na pag-scout sa lugar na to. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami at alamin natin ang kwento ng isang single mom na ito. Let's go. So, ayan, may sounds na naman. Oh, may sounds. Ayan, kasama pa rin natin Willie Vlogs. Ayan. May chicken. Hello, huwag magalit. Hello po. Hey ate. Nanay, kumusta? Okay. Anong pangalan ni nanay? Belia Belia Baluloy. Baluloy. Ilan taon na po si nanay? 45 years old. 45 years old. Ilan ang anak nanay? Dalawa. Para sa babae. Parehas babae. Opo. Ito siya? Opo, panganay ko. Panganay. Opo. Anong pangalan ni ate? Precious po, Iya Baloloy. Precious. Iya. Precious Iya Baluloy. Precious A. Baloloy. Okay. So, anong grade ka na ate? Grade 10 na po. Grade 10. Saan nag-aaral? Sa po, Comprehensive High School. Dito sa Dunsol. Opo, dito sa Dunson. Ate, ano pangalan ulit? Belia. Ate Belia. Ganda ng bahay ah. Hindi naman, kulang-kulang pa nga eh. Kulang-kulang? Tingnan mo, wala pang bintana. Ang pinto, samantala lang yan. Samantala. Pero samantagala. Pero okay na ate. No? Kasi, yun nga. Basta na may matirahan kami. Pero hindi na ito basta matirahan ate ha. Up and down. Pero bago yun ate, baka pwedeng makaupo tayo. Kasi po. Ayan. Pwede pong ipasok yung akin. Ayan. Thank you. Ay, wag sir ha, ate. Wag sir. Ako po ay tatay. Tatay Papsi yan. Yan, tatay. Hindi nakikita ang kagandahan ni ate. Ano pangalan ulit? King Precious po. Oo, hindi nakikita ang kagandahan ni ate Precious. Yan. So siguro okay na yan. Nanay. Asan si kuya? Patay na. Ha? Ano nangyari? Inatake sa puso. Inatake sa puso. Kailan pa ate? November 24, 2001. 2021. Magti 3 years magti 3 years. Ngayong taon. Ito si ate Precious ay ilang taon nga? Ning 15 po. 15 years old. So panganay si ate? Panganay siya. Nasaan yung isa mong anak? Nag-aaral. Grade nasa? 3. Kay elementary. Nasa school siya. Okay. Ate Precious, tama? 15 years old, nag-aaral. May tanong lang ako, Ate Precious, no? Wag. Kumusta ang iyong pag-aaral? Wag. May oras po Huwag na mong subukan. okay lang. May oras Masisira po ang buhay mo. Kasi bilang parent po si mama. Ipon po naman yung sapat na kwarto para mag-eskwela pero hindi po nagasapat yan to. So minsan kailangan ko magtipid. Huwag kang umiyak, Ate. Stop muna tayo, Ate. Ipon ko po magtipid para po magkasya sa pang-eskwela ko po para sa mga gastusin sa pag-eskwela. Tapos kipon ko man po ning minsan po kayo mag-agad sa pen kasi alam mo po na waraman po sa mama mo maitaw si mo. So, kailangan ko po mag-card para sa diri ko. Kailangan mong kumayod para sa sarili mo. Opo. Kasi pag humingi ka sa mama mo, ay halos walang maibigay. Totoo ba to, nanay? Opo.
Kasi nagtitinda lang kami na mag-ina. Naglalako kami ng merienda. Para yan, meron lang siya ibigay kong pamasahe sa kanya. Kaya yun, minsan nga, kahit mainit, umuulan, nagtitinda kami mag-ina. Ano po yung mga tinitinda ninyo, ate? Merienda, gaya po ng sinapo, Yung maruya. maruya. Opo, maruya. May yung kahit ano po yung ginataan. Yan. Tinitinda namin yan kahit mainit, umuulan. Nagsasama kami mag-ina. Para mayroon lang kaming maibigay ko sa kanya araw-araw na pamasahe. So namamasahe. Opo. Siya sa 15 pagpasok. pesos. 15 pesos. Oo. Maaga, hapon, pag-uwi niya. Kaya 30 pesos ang 30 pesos a Oo, day. a day ang niya. Ano lang yun, pamasahe? Pero pa yung baon. Puwera pa yung baon. Oo. Sa 1 week, yung baon niya ilan. Yun, minsan, binibigyan ko lang 10 pesos, binibigay ko sa kanya. Ganun. Opo. Buti na papagkasya mo yung 10 pesos na baan sa isang araw. Siyempre po, minsan nga po 5 pesos, hinihiwalay ko na lang po para po sa susunod na araw. Oo. Kasi mayroon naman nabibiling 10 pesos, di ba po? Ning biskwit. Biskwit. Gano'n, no? 10 pesos na, no? Ulit na. Pwede na siguro, ate, 8. Kasi yung biskwit, 8 lang, di ba? Oo, Po, madalang man peso po, lang siya. Tapos meron din po mga nabibiling 5 pesos lang po mga pagkain. Yung mga banana chips, ganun. Ay, grabe. Minsan po yun na pong binibili ko sa school. So yung pasya natin, ate Precious, no? napaiyak kita dun sa unang tanong ko sa iyo. Pasensya ka na. Ayaw ko na may ganito. Sana. Pero yun nga, siyempre nagiging emotional siguro kayo or ikaw dahil sa sitwasyon ninyo. No? Kaya hindi maiwasan. So, sorry doon ha. Opo. Pero ganun talaga si tatay magtanong. So, pasensya ka na doon natin, Precious. Okay lang po. Gawin mong masaya, gawin mong enjoy ang ginagawa mo sa ngayon. Okay? Ngayon, may tatanong uli ako sa iyo, Ate Precious. No. Di ba nakwento ni mama mo, namatay ni si father ninyo? Yes po. Tama? Nung namatay ba si papa ninyo, ano yung naramdaman mo? Siyempre po, masakit po para sa amin na mawala ng father. Kasi po, si Papa po ang nagtataguyod sa amin. So, napakalungkot po para sa amin ang mawala ng isang father. Ano po sa sitwasyon ngayon. Pumasok po sa isipan ko na baka hindi po ako makapagtapos kasi po wala na po magpo-provide ng mga kailangan namin. So, noong oras po na yun, sabi ko, dapat makatapos ako kahit alam kong mahirap, kahit alam ko pong walang pag-asa. Kasi, need ko po makapagtapos para po sa family ko. Bakit mo naisip na walang pag-asa? Kasi po, sa sitwasyon po namin, napakahirap po ng pamumuhay. Then, sa pag-aaral naman po, napakahirap kasi madami pong bayarin sa school, yung pang araw-araw, yung mga ganun po. Kasi sabi ko, paano po kung hindi ako makapagtapos? So, kailangan ko po mag-isip ng paraan kung paano, kahit na alam ko kung mahirap. Sa ngayon, ito, 3 years or magti 3 years nang wala si papa mo or papa ninyo. Tumatakbo yung panahon. Ano yung mga napapagdaanan mo? At ano pa yung iniisip mo na pwede mong pagdaanan? Iniisip ko po na pwede ko mapagdaanan is, especially po pag nag-college, di ba po? So, paano po ako magka-college? Iniisip ko, once na nagtapos po ako ng high school, makakapag-college pa ba ako? Like, sabi ko, kapag hindi ako nag-college, paano na lang? Kaya dapat po, kailangan ko talaga mag-college kahit alam ko kung, kahit anong simpleng paraan lang po na pwede kong gawin, kahit po sa DCC na lang po, di ba? Basta po, kahit po pang araw-araw mapagtatrabahuan naman po yun. So, ito, nakwento ni mama mo, kasama ka sa pagtitinda niya. Yes po. Pero nag-aaral ka. Opo. Papaano mong kinakaya?
yung sitwasyon na gano'n? Syempre po, kailangan ko pong kayanin kasi yung makukuha ko po dun sa pagtinda namin, yun po yung ginagamit ko para sa pag-aaral ko. So, kahit alam ko pong sobrang init, napakaulan, kailangan ko pong tiisin yun para sa pag-aaral ko. Itong si Bunso o kapatid mong isa, nakakatulong na ba sa inyo? Ay, opo, kapag si mama po yung nagluluto, kami magkapatid po nagtitinda. Wow. So, ako po yung taga-bit-bit ng mga paninda. Siya yung po nagbibit ng mga plastic. Tapos, kukunin ko po yung ng bayad. Tapos, siya po yung pasusukliin ko. So, parang tinuturuan ko din po siya kung paano maging magaling sa math. Magbilang po, magkwenta, ganon. Nanay, napakaswerte mo dito sa mga anak mo. Oo nga, kaya Lalo dito sa iyong panganay, no? katulong ko na siya kahit ano kami yung dalawa. Kahit anong gawin namin, nagtitinda. Basta sa ano lang kaming mag-ina. Tulong kaming mag-ina. So, ikaw nanay, buti hindi mo naisipan na, ito tanong lang ano, buti hindi mo naisipan na maghanap ng katuwang, para, yun nga, sa pangangailangan ninyo. Ano ka nasisira, ulo? Hindi naman. Hindi na talaga. Hindi. Kasi iniisip ko malaki ng mga anak ko. Kung saan palalakihin ko na lang para kung nag-iisip ako na magkuha pa akong katuwang, parang mahirap na kasi iba na ngayon ang sitwasyon, di ba? Baka makakuha ko ng kasama yung mga anak ko. Anuin pa, molestahin pa. Yung nakikita ko sa mga TV, gano'n, di ba? Kaya hindi ko naman naisip na maghanap ako ng katuwang ulit. Ang galing! Ang galing! Very good, nanay. Kaya sabi ko, sa mga anak ko na lang, I-focus yung ikaw. Very good. Pero yun nga, nanay, kasi yung bahay ninyo ay napakaganda. Oo, medyo may kaliitan, pero as in talagang maganda. Ngayon, tanong ko lang nanay, nung nabubuhay pa si asawa mo, kumusta naman yung inyong pamumuhay noon? Okay naman po noon. Okay naman nung buhay pa siya, nakakaraos naman. Pero nung nawala na siya, parang nanggulang, parang nag-iba yung sitwasyon namin. So itong bahay na to, nanay, sino ang nakapag-provide nito? Asawa ko. Si kuya. Okay. So yun nga, nung nawala siya, pumanaw siya, ano yung naisip mo? Kasi naiwan sa'yo itong dalawa ninyong anak na ibang ikaw na lang ikaw yung magiging nanay, ikaw pa yung magiging tatay. Ano yung mga pumasok sa isip mo nung time na yun? Na kailangan kong ma-pursige para sa mga anak ko. Na, hindi ako maging mahina sa mga anak ko. Tapos, kung ano na lang naisip ko na para mabuhay ko yung mga anak ko, na pwede kong gawin kahit na nung kung ano na lang gawin tinda ko, kahit basta sa mga anak ko na lang. Minsan nga, kung hindi ko na iniisip ang sarili ko, basta sa mga anak ko na lang. Oo. Magaling. Very good, nanay. Ano yung pagtitinda mo, nanay? May sarili mo yung puhunan? Minsan yung may binibigay sa akin na yung mga saging na lang binibigay sa akin. Mga saging binibigay sa iyo? Oo, binibigay na lang sa akin yung saging para itinda ko. Ibig sabihin, kumbaga, namumursintuhan ka? Or ano yun, saging na hilaw binibigay sa iyo? Oo. Ibinibigay sa iyo tapos? Yung papahinugin ko. Papahinog. Tapos Okay. ititanda ko. Minsan, bumibili ako kung walang nagbibigay sa akin. Bibili ako ng saging. Pinupuhunan ko. Ganon? So, ang ano dito, nanay, ikaw ba ay may sariling puhunan? Minsan, tinutulungan din. May tumutulong din
sa akin. Binibigay niya kung halimbawa, nagbibigay ng 500 na tinutulungan ako. Yun, ibibili ko ng paninda namin mag-ina. Sa ngayon, may nakakatulong sa inyo, sa pamilya ninyo. Ay, Lalong-lalo po sa iyo. Bilang isang single mom, mayroong nakakatulong sa inyo. wala naman. Minsan itong nanay ko kung tumutulong mo yun, kung pag-kain na lang ang binibigay sa amin. Kasi andyan lang naman siya. Yun lang naman ang binibigay sa amin. Kasi senior citizen din ang nanay ko. Wala din niya naman ang hanap buhay ang nanay ko. So, ibig sabihin, as in, para sa sarili mo, wala ka talagang puhunan na hawak. Wala. Parang Tinutulungan, tinutulungan ako. Parang, ito, ano mo ngayon, gawin mong puhunan mo, gano'n. O kaya, itong saging, o kaya, gulay, yun, binibigay sa akin. Itinitinda ko yung gulay. Kahit anong gulay po, kangkong, ganun po, binibigay nila sa akin para itinda namin mag-ina. So, ibig sabihin, parang lumalabas dito, nanay, ikaw ay tinutulungan nila. Ng ibang tao din. Buti mababait po sila, nanay. Opo, minsan may mga ibang kapitbahay or mga tinutulungan ako. Kasi alam na solo parents ako. Minsan kay Mayor may nakukuha din ako, tinutulungan ako. Wow. Kasi single parents nga ako, tinutulungan din ako pag minsan. Minsan lang naman. Sa pagtitinda mo, nanay, ng ganyan, kung halimbawa, mga magkano naman yung pwede mong puhunan para at least mayroon kang maintain or araw-araw na income. Sa palagay mo, nanay, mga magkano yung magiging puhunan mo? Minsan depende po kasi sa bibili na niluluto itinitinda namin. Kaya po ng saging, sa ngayon po ang kilo nun mahal na, minsan 40, minsan 35 ang kilo. Yung halimbawa, mamumuhunan ka ng 1,000, mga magkano naman yung may papalabas mo niyan or magiging income mo niyan or kita? Mga minsan 300 ang magiging income namin, 300. Minsan 250 pag hindi po naubos. Minsan kung naubos, yun po 300. Araw-araw ka naman, anay, pwedeng magtinda or pwedeng maglako ng mga paninda? Ay, bihira po kasi nag-aaral ang mga anak ko. Kaya yung, kung may oras ako, at saka sa anak ko, kasi nag-aaral sila. Siyempre, yung pag-aasikaso ko din sa kanila, hati, magtitinda kami mag-ina, yung pag-aasikaso ko sa mga anak ko. Kaya bihira din naman magtinda kami mag-ina. So, balik tayo dito kay Ate Precious. Sa palagay mo, Ate Precious, ano yung nakikita mo na importante at kailangan mo? Ang wala po ko iba nakikita important is pag-aaral ko lang. Kasi po, ang pinaka-importante po ngayon is pag-aaral, di po ba? Kailangan po magtapos para po sa future may magandang trabaho ka po makukuha. So, bukod po dun sa pag-aaral ko, ano pa bang pwede kong... Kasi po ang bahay, kung andito na po, pang hanap buhay, para po masustentuhan yung pag-aaral namin, tapos makapag-aral at the same time. Yun, galing. Oo, kasi, yun nga, nakikita naman namin na yung bahay ninyo ay okay naman na, no? So, yun yung importante sa inyo, yung pagkakakitaan para matustusan yung inyong pag-aaral. Very good. So, para sa'yo, Precious, halimbawa lang ha, anong pwede mong hilingin sa akin? Po, sa tingin ko po, sana po matulungan niyo po ako sa pag-aaral ko. Gusto ko ng bumita.
gusto ko pong makapag-college tsaka makapagtapos. So, kailangan ko po talaga ng tulong para po makasustento yung pag-aaral ko kasi at the same ngayon pa na ang hirap na po makapagtapos. Madami pong hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. So ikaw talaga ay gusto mong magtapos ng pag-aaral. Ano yung pangarap mo? Bala ko po maging accountant or teacher. Oo! Wow, accountant Or teacher. and teacher. Opo. So sa palagay mo, ano yung, sa dalawa na yan na napupusuan mo, ano yung talagang gusto mo? Education. Education. Sa bagay, ang education naman is napakadali niyan. No, kasi dito sa Dunsol meron naman free yata yan, ano? Yung education. Sa DCC. Oh, free. So yung accountant, So, kapag hindi po ako pinalad na maging teacher, itutuloy ko po yung pagiging accountant ko. so ano ngayon yung ano mo? Gusto mo ipagpatuloy yung accountant or yung education? Education po. Education muna. Okay. Then, pag hindi ka pinalad sa education, tuloy-tuloy ka dun sa accountant. Wow, very good. So, ano yung may hiling mo dito naman, Precious, sa mga makakapanood sa inyo? Hinihiling ko po na sana matulungan niyo po kami na ma-provide yung pang-araw-araw namin na mga gastusin, and at the same time po matulungan niyo po sana ako sa mga pag-aaral ko, like kailangan po ng mga pambayad sa school, like mga for mga kung ano-ano pong pangangailangan sa school, like for project, ganon. Tapos kailangan ko rin po na sana matulungan po ako na makapagtapos ng pag-aaral kasi I am a grade 10 student. Magsi-senior high school na po ako, and sa senior high school po, napakadami ng mga kailangan gawin, like research, like mga debate, mga ganon. So, kailangan ko po ng makakatulong sa akin sa pag-aaral ko, and then sa college po. Yun. So, ikaw, Nanay, ano yung pwede mong mahiling sa mga makakapanood po sa inyo? Yun yung sinabi ng anak ko. Okay. So, ngayon, depende ka talaga sa iyong mga anak. No? So, ano yung, sa ngayon, ano yung talagang gusto mong maging hanap buhay or trabaho? O yun nga, hanap buhay para matustusan o may pagpatuloy ang pagtutustos sa mga anak mo. Ano yung pinakagusto mong hanap buhay? Yung naisip mo na meron kang income na araw-araw. Wala kang maisip. Pero sa pagtitinda mo, Nanay, okay na sa iyo yan. Yung paglalako ng mga kanta-kanin, okay na po yan sa inyo. Para sa iyo, Precious, okay na. Para po sa akin, okay na din po yun. Pero kung ako pong tatanungin, gusto ko po sana may sadiring parang tindahan man lang po kahit maliit yung para sa nanay ko. Para po at the same time, habang nagtitinda po siya ng mga kakanin, mayroon din po kaming parang maliit na tindahan para po sa amin. Yun. So, ganun lang, Precious at Nanay Bilya, no? Magdasal po tayo, no? Kasi yan po pinaka-importante. Magdasal po tayo na may makadinig o may makarinig, may mga makarinig dito sa, lalong-lalo na sa mga kahilingan ni Precious na about sa kanyang pag-aaral, ano? Kasi napakaganda nung kanyang pangarap. Di ba, Nanay, sayang kung hindi matutustusan. Na unang-una nga, ang sitwasyon ninyo ay ikaw ay isang single mom. So sa bahay naman, ano, ay sabi nga ni Precious, sa bahay, okay na. Yun na lang ang kailangan, yung pang araw-araw para matustusan yung kanyang pag-aaral, ano. So, Nanay, kami po ay nasa oras o araw ng pag-scout, ano. Kaya pagpasensyahan niyo po muna, no, kasi ako ay walang may bibigay na kung ano man sa inyo, no. Pero ako naman po ay hindi nangangako. Pag may makapanood or may mga magandang puso na magpaabot ng tulong, unang-una dito kay Precious, ay buong-buo po na makakarating po sa inyo, Nanay, na. So sa ngayon, Precious at Nanay, ay kami po muna ay uuwi at maraming salamat sa pagbahagi po ng kwento ninyo. Magdasal tayo, Precious, no? Na may mga malalambot na puso na talagang
tumutulong sila sa mga kagaya ninyo, lalo sa iyo na nag-aaral, no? Yan. Kailangan natin ng pagmamahal, tunay na walang katulad, nag-iisang Kuya Bal. Marami pa natutulungan at habang tumatagal, lumalawak ang paglingap, biyayan dala-dala at hindi na mawawala, ikaw lang ang nag-iisa. Kuya Bal, walang katumbas ang dinulot mong saya sa mga taong tinulungan mong hindi naging iba. Itinuring silang kapamilya kahit di mo kadugo, ginabayan, inalalayan mo sila ng totoo, tunay na walang katulad, kaya ka pinagpapala. Sana ingatan mo pati ang kalusugan mo, ikaw ang liwanag sa dilim at sa kanila naniwala. Kuya Bal na walang sawang tumutulong na may pag-usa, di namin malilimutan mga mabuti mong gawa, nakasubay